Ang umaga sa kanilang munting nayon sa Samar ay laging may dalang amoy ng alat at pangako. Para kay Isandro Morales o Andoy, gaya ng tawag sa kanya ng lahat, ang pangako ay wala sa huli ng mga isda, kundi sa tinig ng kanyang kaisa-isang anak na si Lira. Nakaupo ang 11 anyos na bata sa dulo ng kahoy na tulay. Ang kanyang mga paa ay marahang iwinawasiwa sa hangin. Ilang pulgada lang ang layo mula sa mahinahong paghampas ng tubig alat sa mga poste. Hawak niya ang isang lumang libro. Ang mga pahina nito'y naninilaw na at kinulot na ng halumigmig ng dagat. Sa kanyang tabi, abala si Andoy sa pag-aayos ng kanyang lambat. Ang kanyang magagaspang na mga kamay ay sanay na sanay sa bawat galaw. Ngunit ang kanyang buong diwa ay nakatuon sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Lira. At dahil doon, Itay, basa ni Lira, ang kanyang tinig ay malinaw at puno ng damdamin. Hindi na muling nakita ng prinsesa ang kanyang nawawalang sapatos na kristal. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Andoy. Hindi niya maintindihan ang lahat ng malalalim na salita sa libro, sapagkat hindi siya pinalad na makapag-aral. Ngunit hindi iyon mahalaga. Sa paraan ng pagbasa ni Lira, sa pagtaas at pagbaba ng kanyang tinig, sa kislap ng kanyang mga mata, sa tuwing may kapanapanabik na bahagi, nababasa at naiintindihan ni Andoy ang buong kwento. Nararamdaman niya ang lungkot ng prinsesa, ang pag-asa ng prinsipe, ang tinig ni Lira ang kanyang mga mata sa mundo ng mga letra. Ganon ba, nak? Kawawa naman pala ang prinsesa. Sagot niya, habang maingat na isinusuot ang nylon sa butas ng lambat. Siguro'y dapat gumawa na lang siya ng bago, gawa sa kabibe. Isang mahinang halakhak ang kumawala kay Lira. Isang tunog na para kay Andoy ay mas matamis pa sa anumang awit. Itay naman, hindi po pwede yon. Kristal po dapat. Ito ang kanilang mundo. Simple, payapa, at sapat na. Ang almusal nila ay sinangag at tuyo. Ang tanghalian ay kung anong isda ang makuha. At ang hapunan ay mga kwento sa ilalim ng liwanag ng gasera. At para kay Andoy, wala na siyang mahihiling pa. Ngunit ang kapayapaan ng umagang iyon ay biglang nagbago ng may isang magarang van na huminto sa dulo ng kanilang nayon. Bumukas ang pinto nito at bumaba ang dalawang babae na tila nagmula sa ibang mundo. Ang isa, isang mas matandang ginang na may kilos ng isang reyna, nakasuot ng puting bestida na hindi nababagay sa maputik na daan. Ang buhok niya ay pulido, ang pagkakaayos, at ang kanyang nangiti ay tila na practice na sa harap ng salamin. Siya si Doña Elvira. Ang kasama niya ay isang dalagang mukhang kasing edad lang ng mga bagong guro sa eskwelahan. May dala itong nangiti na puno ng sigla at mga matang kumikinang sa idealismo. Siya si Marisol. Mabilis na nagtipon ang mga taga-nayon. Ang mga ina ay binitbit ang kanilang mga anak. Ang mga matatanda ay lumabas mula sa kanilang mga kubo. Naglabas ng mga sako ng bigas at mga kahon ng gamot ang mga lalaking kasama ng dalawa. Si Doña Elvira, sa kanyang malumanay, ngunit may awtoridad na tinig, ay nagsalita. Magandang umaga po sa inyong lahat. Panimula niya, ang kanyang mga mata ay tila niyayakap ang bawat isang nakikinig. Ako po si Doña Elvira at narito kami mula sa Pag-asa ng Kabataan Foundation. Narito kami hindi para magbigay ng limos, kundi para magbigay ng pagkakataon. Isang pagkakataon para sa inyong mga anak na mangarap at abutin ang mga pangarap na yon. Isang bulungan ng paghanga at pag-asa ang kumalat sa mga tao. Patuloy na nagsalita ang Donya tungkol sa isang libreng vocational training program sa syudad para sa mga piling bata. Isang kinabukasan na malayo sa alat ng dagat at sa kawalan ng katiyakan ng bawat laot. Mula sa kanyang kinatatayuan, pinagmamasdan ni Andoy ang lahat. Hinawakan niya ang balikat ni Lira. Marahang hinila palapit sa kanya. Ang puso ni Andoy ay tila isang lambat na binibigatan ng mga alaala.
Nakikita niya sa kanyang isipan ang mukha ng kanyang yumaong asawa, ang paghihirap nito sa panganganak, ang lakas ng bagyo na pumigil sa kanila na makatawid sa kabilang isla para sa ospital. Ang dagat na bumubuhay sa kanila ay siya ring dagat na kumuha sa kanyang pinakamamahal. Mula noon, ipinangako niya sa sarili na hinding-hindi na niya hahayaang may mawalay pa sa kanya, lalo na si Lira. Maya-maya, pagkatapos ng pamimigay ng bigas, nilapitan sila ng dalagang si Marisol. "Sir, magandang umaga po." Bati nito, ang nangiti ay abot sa mga mata. "Nakita ko po kanina ang anak ninyo na nagbabasa. Napakatalinong bata." "Salamat," tipid na sagot ni Andoy. Ang kanyang mga mata ay nanatiling mapagbantay. "Ako po si Marisol, isa po akong guro." "Sir, gusto ko lang po sanang sabihin na isa si Lira sa mga batang nakikita naming may potensyal para sa aming programa. This is a once-in-a-lifetime opportunity for her, sir. Libre po ang lahat, pag-aaral, tirahan, pagkain, para magkaroon siya ng kinabukasan." Ang bawat salita ni Marisol ay puno ng sinseridad. Nakikita ni Andoy ang kabutihan sa mga mata nito, ngunit ang takot sa kanyang puso ay isang malaking alon na mahirap labanan. "Dito na lang siya. Masaya kami dito," mariing sabi niya. Nakita ni Marisol ang pag-aalala sa mukha ng ama. "Naiintindihan ko po, sir. Pero isipin niyo po ang kaya niyang marating. Pangarap po ng bawat magulang na bigyan ng magandang buhay ang anak nila. Hindi po ba?" Ang mga salitang yon ay tumago sa puso ni Andoy. Iyon nga, iyon ang pangarap niya para kay Lira. Isang pangarap na alam niyang hindi niya kayang ibigay. Kinagabihan, habang pinagmamasdan nila ang mga ilaw ng malalayong bangka sa Karimlan, tinanong ni Andoy ang kanyang anak. "Lira, anak, gusto mo bang pumunta sa syudad?" Matagal bago sumagot si Lira. Tumingin siya sa kanyang ama. Pagkatapos ay sa malawak na karagatan. Mahal niya ang kanilang nayon, ang amoy ng dagat, at higit sa lahat, ang kanyang itay. Ngunit sa mga librong binabasa niya, may mga kwento ng matataas na gusali, makukulay na ilaw, at isang mundong ibang-iba sa kanilang munting isla. May isang bahagi sa kanya na sabik na makita ang lahat ng yun. Dahan-dahan, tumango siya. Isang tango na walang salita, ngunit puno ng kahulugan. Kinabukasan, mabigat ang mga paang nilapitan ni Andoy si Marisol. Ang pagsang-ayon na lumabas sa kanyang bibig ay tila kasing bigat ng isang angkla. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang tuwa sa mukha ni Marisol at ang pag-asa sa mga mata ng kanyang anak, sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na ginagawa niya ang tama. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, may isang malamig na agos ng kaba siyang nararamdaman, isang babala na hindi niya maintindihan kung saan nanggagaling. Nang gabing iyon, habang mahimbing na natutulog si Lira, umupo si Andoy sa tabi nito. Hinaplos niya ang buhok ng anak. Sinasaulo ang bawat detalye ng payapang mukha nito. Sa liwanag ng gasera, tila isang anghel ang kanyang munting prinsesa. Sa gitna ng katahimikan na binabasag lamang ng ugong ng mga alon sa dalampasigan, isang pabulong na tanong ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang tanong na para sa hangin, para sa mga bituin, para sa kanyang natutulog na anak. "Anak, babalik ka sa akin, ha?" Isang bugso ng malamig na hangin ang biglang pumasok mula sa siwang ng kanilang dingding na gawa sa nipa, at sa isang iglap, pinatay nito ang munting apoy ng gasera. Ang kwarto ay binalot ng ganap na kadiliman at si Andoy ay naiwang mag-isa kasama ang tibok ng kanyang pusong puno ng pangamba. Ang araw ng pag-alis ni Lira ay dumating na tila isang magnanakaw sa gabi, biglaan at walang awa. Bago pa man sumikat ang araw, gising na si Andoy. Hindi siya natulog. Binantayan niya ang bawat paghinga ng kanyang anak, bawat paggalaw nito sa ilalim ng manipis na kumot. Ngayong umaga, ang bawat sandali ay tila hiyas na kailangan niyang ingatan at itago sa kanyang puso. Sa kanilang munting kusina, inihanda niya ang paborito ni Lira,
isang platong puno ng bagong pritong daing. Ang bawat isda ay maingat niyang pinili, ang pinakamalalaki at pinakamasarap. Ito ang kanyang paraan ng pagsasabi ng mahal kita at mag-iingat ka. Sinubukan niyang ngumiti ng magising si Lyra, isang ngiting pilit na hindi umabot sa kanyang mga mata. Sa loob niya, ang kanyang puso ay pinipiga. Wow, ang bango naman, Itay. Paborito ko. Masayang sabi ni Lyra, hindi pa namamalayan ng bigat na nakapasan sa balikat ng kanyang ama. Siyempre naman, para sa prinsesa ko, sagot ni Andoy. Ang kanyang tinig ay bahagyang garalgal. Ang buong nayon ay nagtipon sa daungan. Ang pag-alis ni Lyra at ng iilang bata ay naging isang celebration. May mga banderitas na isinabit. May mga ngiting abot-tenga. Ang lahat ay nagpupuri kay Doña Elvira. Tinatawag siyang anghel na ipinadala ng langit. Para sa kanila, ang araw na ito ay simula ng katuparan ng mga pangarap. Para kay Andoy, ito ay isang pagluluksa. Nakatayo siya sa gitna ng kasiyahan, ngunit ang nararamdaman niya ay isang matinding kalungkutan at pag-iisa. Nang malapit na ang oras ng pag-alis, si Marisol, na may ngiti ng isang matagumpay na misyonera, ay lumapit sa kanya. Sir Andoy, huwag po kayong mag-alala. Pangako po, aalagaan naming mabuti si Lyra. She's in good hands. Tumangulang si Andoy. Tumingin siya kay Marisol at pagkatapos ay sa kanyang anak na mahigpit na nakayakap sa kanyang baywang. Gusto niyang maniwala. Gusto niyang magtiwala. Dumating ang sandali ng pamamaalam. Ang huling yakap. Lumuhod si Andoy para magpantay sila ni Lyra. Hinawakan niya ang munting mukha nito sa kanyang magkabilang palad at tinitigan ang mga matang iyon. Mga matang minana mula sa kanyang ina, mga matang puno ng pag-asa at kaunting takot. Anak, magpapakabait ka doon, ha? Pabulong niyang sabi. Bawat salita ay tila isang tinik sa kanyang lalamunan. Makinig ka sa mga turo nila at wag mo akong kakalimutan. Umiling si Lyra at mga butil ng luha ang nagsimulang mamuo sa gilid ng kanyang mga mata. Hinding-hindi po, Itay. Babasahin ko po kayo ng mas maraming kwento pagbalik ko. Yung tungkol sa mga hari at reyna na nakatira sa kastilyo. Hindi na napigilan ni Andoy ang sarili. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang anak. Niyakap niya ito na tila sa higpit ng yakap na yon ay mapipigilan niya ang pag-ikot ng mundo, ang pag-andar ng barko, ang pagdating ng bukas. Naamoy niya ang buhok ni Lyra, ang pamilyar na amoy ng araw at dagat. Ito ang kanyang buong mundo. At ngayon, kailangan niyang hayaan itong umalis. Bago bumitaw, may idinukot si Lyra mula sa kanyang bulsa. Isang maliit at makinis na kabibe. Maingat niya itong inilagay sa palad ni Andoy. Itay, para sa inyo po, sabi ng bata. Ang tinig ay basag na. Para kapag nilagay niyo po to sa tenga niyo, maririnig niyo ang dagat. Para kahit malayo ako, parang magkasama pa rin tayo. Isinara ni Andoy ang kanyang palad, ramdam ang lamig at kinis ng kabibe. Iyon na ang huling pagkakataon na nahawakan niya ang kamay ng kanyang anak. Pinanood niya si Lyra na umakyat sa barko kasama ang ibang mga bata. Kumaway ito, isang maliit na kamay na unti-unting lumayo. Kumaway pabalik si Andoy hanggang sa ang anyo ni Lyra ay naging isang maliit na tuldok na lamang hanggang sa ang barko ay tuluyan ng nilamon ng abot tanaw. Ang mga tao ay nagsimula ng magsiuwian. Dala ang kanilang mga ngiti at pag-asa. Ngunit si Andoy ay nanatili, nakatayo na parang estatwa, ang mga mata ay nakapako sa dagat. Ang ingay ng daungan ay unti-unting humina, at ang naiwan na lamang ay ang nakabibinging katahimikan sa kanyang puso. Ang pag-uwi sa kanilang kubo ang pinakamahirap na paglalakbay na ginawa ni Andoy sa buong buhay niya. Bawat sulok ng bahay ay sumisigaw ng pangalan ni Lyra. Ang upuan,
kung saan ito laging nagbabasa. Ang unan na may amoy pa ng kanyang buhok, ang mga lumang libro na nakasalansan sa isang tabi. Umupo siya sa sahig, sa gitna ng katahimikan. Ang katahimikan ay hindi na kapayapaan. Ito ay isang halimaw na bumabalot sa kanya, sumisikil sa kanyang paghinga. Isang buwan ang lumipas, isang buwan ng pagtitiis, isang buwan ng paghihintay, sa isang sulat na hindi dumating, sa isang tawag na laging nauudlot. Araw-araw, umaasa siyang may kakatok sa kanyang pinto. Dala ang balita mula sa kanyang anak. Ngunit wala. Ang tanging kasama niya ay ang kabibe sa kanyang bulsa at ang alon na walang sawang humahalik sa dalampasigan. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng lambat, isang pamilyar na tunog ang pumailan lang mula sa lumang telepono ng kanilang kapitan ng barangay. Tumakbo siya, ang puso niya ay kumakabog sa pag-asa at kaba. Baka ito na. Baka si Lira na. Hello? Nanginginig niyang sagot. Si Mr. Isandro Morales po ba ito? Tanong ng isang malamig at walang emosyong boses ng lalaki mula sa kabilang linya. Ako nga. Sino to? Si Lira. Kamusta ang anak ko? Nagkaroon ng ilang segundong katahimikan, isang katahimikan na tila kasing haba ng isang taon. At pagkatapos, sinabi ng lalaki ang mga salitang guguho sa buong mundo ni Andoy. Galing po kami sa foundation. Tumatawag lang po kami para ipaalam na ang anak ninyong si Lira. Huminto muli ang lalaki. At sa paghinto na yon, lahat ng masasamang panaginip ni Andoy ay nagkatotoo. Tumakas. Nabitawan ni Andoy ang telepono. Gumawa ito ng mahinang kalabog sa sahig na kawayan. Ngunit hindi niya ito narinig. Ang kanyang mga tainga ay nabingi. Ang kanyang mga mata ay nanlabo. Ang kanyang buong katawan ay nanigas. Isa lang ang salitang umalingaw-ngaw sa loob ng kanyang isipan, paulit-ulit, na parang isang sirang plaka, isang hatol, isang sumpa. Tumakas. Ang salitang tumakas ay isang lason na mabilis na kumalat sa buong sistema ni Andoy. Mula sa kanyang pandinig, bumaba ito sa kanyang lalamunan, sinakal ang kanyang paghinga, at pagkatapos ay bumagsak na parang isang malaking bato sa kanyang sikmura. Ang kanyang mga tuhod ay nanlambot. Ang kanyang paningin ay umikot. Hindi si Lira. Ang kanyang lira ay hindi kailanman tatakas. Isang puwersa na hindi niya maintindihan ang nagpatakbo sa kanya. Ang kanyang mga paa ay may sariling isip. Dinadala siya palayo sa bahay ng kapitan. Palayo sa teleponong naghatid ng hatol. Tumakbo siya na tila hinahabol ng demonyo. Ang bawat hakbang ay isang sigaw ng pagtanggi. Tinahak niya ang pamilyar na daan patungo sa maliit na opisina na itinayo ng foundation, ang lugar kung saan huli niyang nakausap si Marisol ng may pag-asa. Ngunit ang kanyang dinatnan ay isang pader ng kabiguan. Ang pinto ay nakakandado. Ang mga bintana ay sarado. Sinilip niya ang siwang at ang nakita lamang niya ay isang espasyong walang laman. Walang mga mesa, walang mga upuan, walang mga ngangiti ni Marisol, walang mga pangako ni Doña Elvira, tanging alikabok at mga naiwang anino. Ang pag-asa na itinayo sa lugar na yon ay gumuho na, at kasama nitong gumuho ang puso ni Andoy. Sa kanyang pagkasifayo, nagsimula siyang magtanong sa bawat taong kanyang madaanan. Aling Sela, nakita niyo po ba ang mga taga-foundation? Mang Carding, may balita po ba kayo kay Lira? Ngunit ang mga taong dati bukas palad siyang binabati, ay ngayoy tila may pader na nakaharang sa kanilang mga mata. Ang iba'y umiiling lang at nagmamadaling umalis. Ang iba'y yumuyuko, tila nahihiyang salubungin ang kanyang tingin. Naramdaman ni Andoy ang lamig. Hindi ito ang lamig ng amihan, kundi ang lamig ng pag-iwas, ang lamig ng pagtatakwil. Ang balita ay kumalat sa kanilang munting nayon na mas mabilis pa sa apoy sa tuyong kugon. Ngunit ang kwentong nakarating sa kanila ay iba. Isang kwentong binaluktot at nilason. Nagsimula ito bilang isang bulong sa tindahan ni Aling Nena
kung saan nagtitipon ang mga may bahay tuwing umaga. Narinig mo ba? Naglayas daw ang anak ni Andoy. Talaga? Bakit naman? Baka naman napabayaan. Masyadong pinagkatiwala doon sa mga dayo. O baka naman sadyang matigas lang ang ulo ng batang yon. At si Andoy, nako, siguro'y nasilaw sa perang pinangako. Ang mga bulungan ay naging lantad na usapan. Ang pag-aalala ay napalitan ng paghusga. Ang kanilang hiya, ang kanilang kolektibong pagkakamali sa pagtitiwala sa mga dayo ay kailangan ng isang sisihin. At ang pinakamadaling sisihin ay ang biktima. Nang tanghali, nagtungo si Andoy sa tindahan ni Aling Nena para bumili ng kaunting bigas. Ang kanyang tiyan ay kumakalam, hindi dahil sa gutom, kundi dahil sa nerbiyos. Aling Nena, pabili po ng 1 kilong bigas, sabi niya. Iniaabot ang ilang baryang lukot. Tiningnan siya ni Aling Nena, ang babaeng madalas magbigay ng libreng kape sa kanya tuwing umaga. Ngunit ngayon, ang kanyang tingin ay matalim. Wala na. Naubos na. Maikling sagot nito. Kahit nakitang-kita ni Andoy ang kalahati pang sako ng bigas sa likuran nito. Naintindihan ni Andoy. Ang sakit na dulot ng mga salitang yon ay mas matindi pa sa sampal. Hindi lang ang anak niya ang nawawala. Nawawala na rin ang kanyang lugar sa komunidad na kanyang itinuring na pamilya. Tinalikuran niya ang tindahan, dala ang kanyang mga barya at ang bigat ng 1,000 panghuhusga. Sa gitna ng kanyang paglalakad, natanaw niya ang isang pamilyar na figura. Si Marisol. Nakaupo ito sa isang bangko malapit sa dalampasigan. Mag-isa, nakatingin sa malayo. Siya na lang. Siya na lang ang natitirang koneksyon niya sa pundasyon. Siya ang huling hibla ng pag-asa. Isang nag-aalab na galit ang pumalit sa lungkot sa puso ni Andoy. Ang lahat ng sakit, lahat ng pag-aalala, lahat ng panghihinayang ay nagkaroon ng isang target. Si Marisol, ang babaeng may mga matang puno ng pangako. Ang babaeng humimok sa kanya na isuko ang kanyang anak. Nilapitan niya ito. Ang bawat hakbang ay mabigat sa galit. Hindi napansin ni Marisol ang kanyang pagdating hanggang sa siya'y nasa harapan na nito. Nang makita siya ng dalaga, isang bakas ng gulat at takot ang gumuhit sa mukha nito. Sir Andoy, hindi na niya ito pinatapos. Hinawakan niya ito ng mahigpit sa magkabilang balikat. Ang kanyang mga kamay, na sanay sa paghila ng lambat, ay nanginginig sa pinaghalong pighati at puot. Nasaan ang anak ko? Sigaw niya na gabi niya. Ang kanyang boses ay basag at puno ng sakit. Ang mga taong nasa malapit ay napalingon, ngunit walang sino mang lumapit. Nangako ka. Sabi mo aalagaan niyo siya. Anong ginawa niyo sa anak ko? Sir, hindi ko alam. Wala akong alam. Nanginginig na sagot ni Marisol. Ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Wala po silang sinasabi sa akin. Nagulat na lang din po ako. Sinungaling! Dagundong ng boses ni Andoy. Kasama ka nila. Ibalik mo sa akin si Lira. Ibalik mo ang anak ko. Sa gitna ng kanyang galit, habang nakatitig siya sa umiiyak na mukha ng dalaga, may nakita siyang iba sa mga mata nito. Hindi kasinungalingan, hindi pagkukunwari, kundi isang purong takot. Isang takot na katulad ng sa kanya. Isang takot ng isang taong naliligaw at walang magawa. Sa isang iglap, ang higpit ng kanyang pagkakahawak ay bahagyang lumuwag. Ngunit ang iglap na yon ay agad na nawala. Pinalitan ng isa pang alon ng galit. Bago pa man siya makapagsalitang muli, isang sasakyan na kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw ang huminto sa kanilang tabi. Ito ang van ni Doña Elvira. Bumukas ang pinto at bumaba ang ginang. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng isang perpektong maskara ng pag-aalala. Lumakad ito palapit sa kanila. Ang bawat hakbang ay kalmado at may awtoridad. Marahan niyang inilagay ang kanyang kamay sa balikat ni Marisol. Isang kilos ng pagprotekta na tila isang patalim sa mga mata ni Andoy. Tumingin siya kay Andoy.
Hindi ng may galit, kundi ng may awa. Isang nakakainsultong awa. Ginoo, sabi niya, ang kanyang boses ay malumanay, ngunit may talim. Huwag ninyong saktan ang aking empleyado. Naguguluhan din siya sa mga nangyari. Tumingin siya sa paligid, sa mga taong naguusyoso, bago ibinalik ang kanyang tingin kay Andoy. At pagkatapos, binitiwan niya ang mga salitang tatatak sa isipan ni Andoy at magiging simula ng isang mahabang bangungot. Naiintindihan ko ang inyong sakit, pero kailangan ninyong tanggapin. Ang pagkawala ng anak ninyo ay kasalanan ninyo. Ang kananggagabi sa nayon ng bawat mangingisda ay madalas na puno ng katahimikan, ngunit para kay Andoy, ang katahimikan ay naging isang kaaway na dahan-dahang kumikitil sa kanyang katinuan. Sa loob ng kanyang maliit na dampa, ang amoy ng luma at tuyong nipa ay humalo sa matapang na amoy ng tuba. Nakaupo siya sa sahig. Ang kanyang likod ay nakasandal sa haligi, habang yakap-yakap ang isang maliit na kamiseta ni Lira. Ang telang iyon, na dati ay amoy bata at araw, ngayon ay amoy alikabok at mga luhang natuyo na sa pagdaan ng mga araw, bawat sulok ng bahay ay tila may dalang tinik. Ang bawat anino sa dingding ay tila nagiging hugis ng kanyang anak na nagbabasa ng libro. Ngunit sa tuwing kukurap ang kanyang mga mata, ang tanging natitira ay ang malupit na katotohanan ng kawalan. Ang tuba na nasa kanyang tabi ay hindi nagamot sa pagod. Ito ay naging pansamantalang takas mula sa ingay ng sarili niyang isipan na walang tigil sa pagsisisi. Bakit ko siya hinayaang umalis? Bakit ako naniwala? Ang mga tanong na ito ay paulit-ulit na humahampas sa kanyang dibdib, mas masakit pa kaysa sa anumang alon na kanyang hinarap sa laot. Sa kabilang dako ng nayon, sa loob ng isang bahay na gawa sa semento na malayo sa mga dampa ng mga mangingisda, naroon si Marisol. Ngunit hindi siya panauhin. Siya ay isang bilanggo sa loob ng isang ginintuang hawla. Ang kanyang silid ay maayos, may malambot na higaan at masasarap na pagkain, ngunit ang pintuan ay laging nakakandado mula sa labas. Ang kanyang cellphone, ang tanging ugnayan niya sa mundo at sa kanyang pamilya sa Manila, ay kinuha na ni Doña Elvira sa ilalim ng dahilan na kailangan niyang magpahinga at iwasan ang gulo. Nararamdaman ni Marisol ang malamig na haplos ng katotohanan. Ang bawat magandang salita ni Doña Elvira, ang bawat pangako ng pagtulong sa mga bata, ay tila mga maskara na unti-unting nalalaglag. Alam na niya ngayon na siya ay ginamit lamang bilang isang pain upang makuha ang tiwala ng mga taga-nayon. At ang pinakamasakit, siya ang naging mitya ng pagkawala ni Lira. Ang katahimikan sa kanyang silid ay nabasag nang marinig niya ang pag-ikot ng susi sa seradura. Pumasok si Doña Elvira. Ang bawat hakbang ay kalmado at ang kanyang bestida ay walang bahid ng dumi. Tila hindi siya apektado ng pait na bumabalot sa nayon. Marisol, Hija, hindi mo pa kinakain ang hinalanda kong merienda. Malambing na wika ng ginang. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling malamig gaya ng yelo. Donya, please, kailangan ko nang makausap ang pamilya ko. At si Lira, nasaan po talaga siya? Hindi ako naniniwalang tumakas siya. Nanginginig ang boses ni Marisol. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa kanyang kandungan. Lumapit ang Donya at marahang hinaplos ang buhok ni Marisol. Ang haplos na yon ay hindi nagbigay ng ginhawa, kundi isang kilabot na gumapang sa balat ng dalaga. Huwag ka nang magtanong ng mga bagay na hindi mo na kailangang malaman. Isipin mo na lang ang nanay mo sa Manila. Alam mo namang may sakit siya sa puso, di ba? Ayaw nating makarinig siya ng masamang balita tungkol sa kaisa-isa niyang anak. Manatili ka na lang ditong mabait at titiyakin kong hindi sila magkukulang sa gamot. Ang banta ay malinaw. Hindi ito kailangang isigaw upang maging talamak. Nanatiling nakayuko si Marisol. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa malinis na sahig ng silid. Ramdam niya ang kanyang kawalang kapangyarihan. Siya ay naging bahagi ng isang kasamaan na mas malaki pa sa kanyang imahinasyon.
Kinaumagahan, lumabas si Andoy mula sa kanyang dampa. Ang kanyang mga mata ay mapupula at ang kanyang lakad ay pasuray-suray. Kailangan niyang maghanap ng balita. Kailangan niyang gawin ang kahit ano kaysa mabulok sa loob ng kanyang bahay. Ngunit sa pagtahak niya sa daan patungo sa palengke, ang mga taga na yon ay tila mga aninong umiiwas. Ang mga usapan ay humihinto sa sandaling lumapit siya. Ang mga nanay ay mabilis na hinihila ang kanilang mga anak palayo sa kanya. Tila ba ang kanyang pighati ay isang nakakahawang sakit. Sa gitna ng kanyang paglalakad, nakita niya ang isang grupo ng mga bata na naglalaro malapit sa tabing dagat. Ang isa sa kanila, isang batang babae na may mahabang buhok, ay tumatawa habang hinahabol ang isang bola. Sa malabong paningin ni Andoy, ang batang iyon ay naging si Lira. Lira? Lira, anak. Sigaw niya. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon at ligaya. Tumakbo siya patungo sa bata. Ang kanyang mga paa ay bumabaon sa buhangin. Ang bata ay natakot sa biglaang pagsulpot ng isang lalaking madungis at mukhang nawawala sa sarili. Nagsimulang umiyak ang bata. Ang kanyang tinig ay matinis at puno ng sindak na tila humihiwa sa katahimikan ng dalampasigan. Hindi na malaya ni Andoy na ang kanyang mga kamay ay nakaabot. Sabik na mahawakan ng anino ng kanyang alaala, ngunit bago pa man niya madampi ang dulo ng kanyang mga daliri sa bata, isang malakas na tulak ang nagpabagsak sa kanya sa basang buhangin. "Layuan mo ang anak ko, Andoy! Wala ka na ba sa katinuan?" Sigaw ng ama ng bata, si Mang Carding, na dati ay kasama niya sa paggawa ng bangka. Napaupo si Andoy sa buhanginan. Ang kanyang paningin ay unti-unting luminaw. Ang batang umiiyak sa likuran ni Mang Carding ay hindi si Lira. Mas maliit ito at ang buhok ay hindi kasing kintab ng sa kanyang anak. Ang sakit ng katotohanan ay mas matindi pa kaysa sa pagkakauntog ng kanyang likod sa matigas na lupa. "Pasensya na. Akala ko si Lira," bulong ni Andoy. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na tinatangay ng hangin. "Umuwi ka na lang, Andoy. Tingnan mo ang sarili mo. Masyado mo kaming binibigyan ng sakit ng ulo. Sabi nila, naglayas ang anak mo dahil hindi ka na raw matino. Baka nga totoo ang sabi-sabi nila," patuloy ni Mang Carding habang hila-hila ang kanyang anak palayo. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang magbulungan. Ang kanilang mga tinig ay tila mga bubuyog na naghahatid ng lason. Walang sino man ang lumapit upang tulungan siyang tumayo. Ang bawat hakbang nila palayo ay tila isang pader na itinayo sa pagitan ni Andoy at ng mundong dati niyang kinabibilangan. Marahang tumayo si Andoy, pinapagpag ang buhangin sa kanyang madungis na pantalon, ngunit ang dumi sa kanyang dangal ay hindi ganoon kadaling maalis. Mula sa bintana ng kanyang silid bilanggo, nasaksihan ni Marisol ang buong pangyayari. Ang kanyang mga kamay ay nakakapit ng mahigpit sa mga rehas na kahoy. Ang kanyang mga kuko ay tila ibinabaon niya sa matigas na materyales sa tindi ng awa at puot na nararamdaman. Nakita niya kung paano itaboy si Andoy na parang isang asong may sakit. Nakita niya ang pagkawasak ng isang tao na wala namang ibang ginawa kundi magmahal sa kanyang anak. Ang luha ni Marisol ay tahimik na dumaloy, bumabasa sa kanyang mga pisngi at pumapatak sa sahig na kahoy, lumilikha ng maliliit na madidilim na marka. Pakiramdam niya ay may isang malaking bato na nakadagan sa kanyang dibdib. Pinipigilan siyang huminga ng maluwag. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang bumaba at sabihin sa lahat ang katotohanan. Ngunit ang banta ni Doña Elvira tungkol sa kanyang ina ay tila isang kadena na nakapulupot sa kanyang leeg. "I'm so sorry, Sir Andoy. I'm so sorry," pabulong niyang wika sa hangin. Kahit alam niyang hindi ito maririnig ng lalaking ngayoy naglalakad ng mag-isa pabalik sa kanyang dampa. Nang makarating si Andoy sa kanyang bahay, hindi niya na sinubukang magsindi ng ilaw. Hinayaan niyang balutin siya ng kadiliman ng gabi. Umupo siya sa sahig
at isinandal ang kanyang ulo sa dingding. Sa katahimikan ng gabi, ang tanging naririnig niya ay ang ritmo ng mga alon sa labas, ang parehong ritmo na dati ay nagpapatulog sa kanila ni Lyra ng mahimbing. Ngunit ngayon, ang bawat hampas ng tubig ay tila isang paalala ng kanyang kabiguan. Kinuha niya ang bote ng tuba at uminom ng malaki. Umaasang ang init nito ay papatayin ang lamig na nananalaytay sa kanyang mga buto. Ngunit kahit gaano karami ang kanyang inumin, hindi nawawala ang imahe ng mukha ni Lyra bago ito sumakay sa barko. Ang huling namang ngiti nito, ang huling kaway. Anak, nasaan ka na? Itay is so lost without you. Sambit niya sa gitna ng hikbi na hindi na niya mapigilan. Ang gabi ay tila walang katapusan. Sa bawat oras na lumilipas, ang desperasyon sa puso ni Andoy ay lumalalim. Naisip niya ang kanyang bangka, ang tanging ari-arian na nag-uugnay sa kanya sa dagat at sa ikinabubuhay nila. Ngunit ano pa ang silbi ng bangka kung wala na ang batang babasahan siya ng mga kwento pag-uwi niya? Sa loob ng kanyang kadiliman, isang mapanganib na kaisipan ang nagsimulang mabuo. Isang kaisipan na dala ng sobrang pait at kawalan ng pag-asa. Tumingin siya sa malawak at madilim na karagatan mula sa kanyang pintuan. Ang dagat na nagbigay ng lahat ay siya ring dagat na kumuha ng lahat. Marahil, kung susundan niya ang mga alon, kung hahayaan niyang dalhin siya ng agos sa kailaliman, doon ay makakatagpo siya ng katahimikang hindi na kayang ibigay ng lupa. Tumayo si Andoy. Ang kanyang mga kilos ay mabagal at tila pinag-isipan ng mabuti. Naglakad siya patungo sa bentaw. Ang bawat hakbang ay tila isang pagtalikod sa buhay. Ang ulan ay nagsimulang pumatak, maliliit at malalamig na butil na humahalo sa kanyang mga luha. Ang hangin ay humahampas sa kanyang manipis na kamiseta, ngunit hindi niya ito nararamdaman. Ang tanging nararamdaman niya ay ang bigat sa kanyang puso na tila isang angkla na humihila sa kanya pababa. Nang makarating siya sa dulo ng kahoy na tulay, doon sa lugar kung saan madalas silang maupo ni Lyra, tumigil siya. Tumingin siya sa ibaba, sa itim na tubig na tila isang naghihintay na libingan. Ang bawat alon na bumubangga sa mga poste ng tulay ay tila tumatawag sa kanyang pangalan, nangangako ng wakas sa lahat ng dusa. Lyra, anak, patawarin mo si Itay. Hindi ko na kaya. Hihintay na lang kita sa kabilang pampang. Bulong niya. Ang kanyang tinig ay halos hindi marinig sa gitna ng ambon. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, huminga ng malalim, at inihanda ang sarili sa huling hakbang. Ang mundong ito ay naging masyadong malupit para sa isang simpleng mangingisda na ang tanging hangad ay makitang masaya ang kanyang anak. Sa gitna ng dilim at lamig, ang kamatayan ay tila isang mainit na yakap na matagal na niyang hinahanap. Itay, huwag po. Ang tinig na yon ay tila isang mahinang bulong na nanggaling sa kailaliman ng kanyang gunita, isang haplos sa kanyang kaluluwa na mas malakas pa sa ugong ng baging na hangin. Nakatayo si Andoy sa dulo ng kahoy na tulay. Ang kanyang mga paa ay nasa gilid na ng kawalan. Ang itim na tubig ng dagat sa ibaba ay tila isang dambuhalang bibig na handa siyang lamunin. Nangangako ng wakas sa hapdi na hindi na niya kayang tiisin. Ngunit sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang matigas at malamig na bagay sa loob ng kanyang bulsa. Dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang kamay at binuksan ang palad. Naroon ang maliit na kabibe na ibinigay ni Lyra bago ito sumakay sa barko. Ang lamig ng kabibe ay tila isang kuryenteng gumising sa kanyang natutulog na katinuan. Inilapit niya ito sa kanyang tainga. At sa halip na ang ingay ng bawat alon na sumasabog sa mga poste ng tulay, ang tila narinig niya ay ang tawa ng kanyang anak. Ang boses nito habang binabasahan siya ng kwento tungkol sa mga bayaning hindi sumusuko. Ang mga luhang kanina pa bumabasa sa kanyang mukha ay humalo sa alat ng ambon. Hindi siya pwedeng mamatay.
Kung susuko siya ngayon, sino pa ang maghahanap kay Lyra? Sino pa ang maniniwala na ang kanyang anak ay buhay at naghihintay? Ang desperasyon ay unt-unting napalitan ng isang tuyot, ngunit matibay na determinasyon. Humakbang siya pabalik, palayo sa gilid ng tulay. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa pagod at emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay muling nagkaroon ng kislap ng buhay. Sa kabilang panig ng nayon, sa loob ng magarang bahay na naging kulungan ng kanyang konsensya, naroon si Marisol. Ang bawat segundo sa loob ng silid na yon ay tila isang mabigat na hakbang ng panahon na dumudurog sa kanyang puso. Nakatingin siya sa labas ng bintana, pinagmamasdan ang kadiliman, nang mahagip ng kanyang paningin ang isang sako ng basura sa labas na itinapon ng isa sa mga tauhan ni Doña Elvira. May isang bagay doon na kuminang ng tamaan ng liwanag mula sa pasilyo. Sa gitna ng gabi, nang masiguro niyang mahimbing na ang tulog ng lahat, lumingid si Marisol. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Marahan niyang binuksan ang bintana at lumabas patungo sa likod bahay. Doon sa basurahan, hinalungkat niya ang mga tira-tirang pagkain at mga papel hanggang sa mahawakan niya ang isang matigas na bagay. Isang cellphone. Luma na ito, basag ang screen, at tila sinubukang sunugin, ngunit hindi tuluyang natupok. Dinala niya ito pabalik sa kanyang silid. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Habang sinusubukang pindutin ang mga pindutan, sa loob ng ilang minutong puno ng kaba, ang screen ay bahagyang umilaw, nagpapakita ng mga linyang kulay bahaghari dahil sa sira. Ngunit sapat na yon. Binuksan niya ang gallery ng mga larawan. Doon, nakita niya ang isang mabuhay na kuha, si Lyra at ang 3 pang bata, nakaupo sa loob ng isang madilim na silid na tila bodega ng isang barko. Ang mga mata ni Lyra ay puno ng luha, ngunit ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa isang maliit na krus sa kanyang leeg. May isa pang larawan, isang kuha ng isang karatula sa isang benkang na tila malayo sa Samar. Ang mga letra ay malabo, ngunit malinaw na nababasa ang mga salitang Puerto Escondido. Ang kanyang hininga ay naging mabilis. Alam na niya ngayon, ang kanyang hinala ay totoo. Ang foundation ay isang malaking kasinungalingan, isang bitag para sa mga inosenteng pangarap. Samantala, bumalik si Andoy sa kanyang dampa. Hindi siya natulog. Sinimulan niyang ayusin ang kanyang mga gamit. Tumingin siya sa kanyang bangka na nakasadsad sa buhanginan. Iyon ang kanyang buhay, ang tanging pamana niya mula sa kanyang ama. Ngunit alam niyang kailangan niya itong isakripisyo. Ibebenta niya ang bangka para magkaroon ng pamasahe patungo sa lungsod. Habang nagliligpit sa ilalim ng higaan, may nahulog na isang pirasong papel. Isang guhit ni Lyra. Ipinapakita doon ang 2 tao, isang malaki at isang maliit, na magkahawak kamay sa tabi ng dagat. Sa kamay ng maliit na tao ay may isang guhit ng pulseras na gawa sa mga shells. Naalala ni Andoy, bago umalis si Lyra, gumawa ito ng 2 magkatulad na pulseras. Ang isa ay suot nito, at ang isa ay balak nitong ibigay sa kanya pagbalik. Ang sakit ay muling gumapang sa kanyang dibdib, ngunit ngayon ay hindi na ito nakakapanglumpo. Ito ay nagsilbing gasolina sa kanyang nag-aalab na pagnanais na mahanap ang anak. Bago sumikat ang araw, nagtungo si Andoy sa lugar kung saan alam niyang naroon si Marisol. Hindi na siya sumisigaw. Wala na ang puot sa kanyang mukha. Pinalitan na ito ng isang mapagkumbabang pagsusumamo na mas masakit tingnan kaysa sa galit. Tumayo siya sa labas ng bakod, naghihintay na tila isang anino sa madaling araw. Nang lumabas si Marisol upang kumuha ng tubig, nagtagpo ang kanilang mga mata. Agad na nabalot ng takot ang dalaga. Lilingon na sana siya upang tumakbo pabalik sa loob, ngunit narinig niya ang boses ni Andoy. "Ma Marisol, pakiusap."
Ang tinig ni Andoy ay tila isang basag na baso, puno ng pagsisisi at pagod. Hindi po ako narito para manakit. Narito po ako dahil wala na akong ibang mahihilingan ng tulong. Huminto si Marisol. Ang kanyang puso ay lumambot nang makita ang hitsura ng lalaki. Ang dating matikas na mangingisda ay tila tumanda ng 10 taon sa loob ng ilang linggo. Ang kanyang mga balikat ay nakalaylay at ang kanyang mga mata ay nagsusumamo para sa isang himala. Inilabas ni Andoy ang guhit ni Lira. Nakita niyo po ba ito? Ang pulseras na ito? Suot po ba ito ni Lira nang huli niyo siyang makita? Tanong ni Andoy. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pag-asa. Lumapit si Marisol sa bakod. Ang kanyang mga mata ay mabilis na tumingin sa paligid upang masigurong walang nakakakita. Kinuha niya ang papel at tiningnan ang guhit. Naalala niya ang bata sa bodega, ang batang nasa larawan sa sirang cellphone. Suot nga nito ang pulseras na yon. Sir Andoy, makinig kayo sa akin ng mabuti. Pabulong na wika ni Marisol. Ang kanyang boses ay tila isang hanging nagdadala ng sikreto. Hindi tumakas si Lira. Kinuha nila siya. Dinala nila siya sa malayo. Ang bawat salita ni Marisol ay tila isang kidlat na tumama sa puso ni Andoy. Ang kanyang hinala ay naging katotohanan. Ang kanyang galit ay muling nag-alab, ngunit pinigilan niya ito. Saan? Saan nila dinala ang anak ko? Nag-aalangan si Marisol. Alam niyang sa sandaling magsalita siya, itinataya niya ang buhay ng kanyang ina. Ngunit nang tumingin siya sa mga mata ni Andoy, mga matang handang mamatay para sa isang anak, natagpuan niya ang dambuhalang tapang na matagal na niyang hinahanap. Kumuha siya ng isang maliit na piraso ng papel mula sa kanyang bulsa at isang lapis. Mabilis siyang nagsulat. Puerto Escondido ang nakasulat doon. Inabot niya ang papel kay Andoy sa pamamagitan ng siwang sa bakod. Ang kanilang mga daliri ay nagkadikit ng sandali. Naramdaman ni Marisol ang magaspang at may kalyong kamay ni Andoy. Ang kamay ng isang amang buong buhay na nagtrabaho para sa pamilya. Sa haplos na yon, isang hindi maipaliwanag na ugnayan ang nabuo sa pagitan nila. Isang ugnayan ng dalawang biktima na nagnanais na lumaban. Iyan ang lugar. Doon nila dinadala ang mga bata. Mag-iingat kayo, Sir Andoy. Napakamapanganib ng mga taong ito. Babala ni Marisol. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Patawarin niyo ako. Kung hindi dahil sa akin, hindi sana nangyari ito. Tumingin si Andoy kay Marisol. Ang kanyang dating galit sa dalaga ay tuluyan ng naglaho, pinalitan ng isang tahimik na pasasalamat. Salamat, Marisol. Salamat sa pagbibigay sa akin ng dahilan para lumaban. Mabilis na bumalik si Marisol sa loob bago pa siya mapansin ng mga tauhan ni Doña Elvira. Naiwan si Andoy na nakatayo sa ilalim ng nagbabagong kulay ng langit. Hawak niya ang maliit na papel, ang kanyang tanging mapa, patungo sa kanyang anak. Dahan-dahan niyang tiningnan ang papel. Ang kanyang mga mata ay sumunod sa bawat kurba ng mga letra. Ngunit habang tumatagal ang kanyang pagtitig, isang bagong uri ng pait ang gumapang sa kanyang dibdib. Ang mga letrang iyon, ang mga hugis na tila mga uod na gumagapang sa papel, ay wala siyang naintindihan. Si Andoy, ang amang handang itaya ang lahat, ay hindi marunong magbasa. Ang tanging susi sa kaligtasan ng kanyang anak ay nasa kanyang kamay, ngunit hindi niya ito kayang buksan. Ang maliit na papel na iniabot ni Marisol ay tila naging isang dambuhalang bigat sa palad ni Isandro. Nakatingin siya sa mga itim na guhit, ang mga kurba at tuwid na linya na tila mga bakod na humaharang sa kanya sa katotohanan. Ang kanyang mga mata na kayang makakita ng papalapit na bagyo sa abot tanaw o makatukoy ng kawan ng isda sa ilalim ng malalim na tubig ay naging bulag sa harap ng 4 na sulok ng papel. Isang matinding pait ang gumapang sa kanyang lalamunan.
Ang pait ng isang taong buong buhay na nagtrabaho gamit ang pawis at bisig, ngunit naiwang mangmang sa harap ng mga letra. Sa dilim ng madaling araw, tinahak ni Isandro ang daan patungo sa dulo ng nayon kung saan nakatira si Lolo Tasio. Ang matanda ay dating guro sa kabilang isla. Isang taong pinili ang katahimikan ng pag-iisa matapos pumanaw ang kanyang pamilya. Sa ilalim ng mahinang liwanag ng isang gaserang tila hininga ng matanda sa hina, inabot ni Isandro ang papel. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa takot na baka ang nakasulat doon ay isang panibagong kabiguan. Puerto Escondido, Isandro, pabulong nabasa ng matanda. Ang kanyang tinig ay parang kalawangin na bisagra. Iyan ay isang pribadong daungan sa kabilang lalawigan, malayo rito at hindi ito madaling pasukin ng mga ordinaryong tao. Ang pangalang iyon ay tumimo sa isipan ni Isandro na parang isang tatak ng mainit na bakal. Puerto Escondido, ang kanyang munting mapa, ang tanging bituin sa kanyang madilim na langit. Nagpasalamat siya sa matanda at mabilis na umalis. Ang bawat hakbang ay puno ng bagong layunin. Upang makarating doon, kailangan niya ng pondo, kailangan niya ng paraan, at ang tanging paraan ay ang pinakamasakit na desisyong gagawin niya sa kanyang buhay. Ibinenta ni Isandro ang kanyang bangka, ang sasakyang dagat na naging saksi sa bawat hirap at ginhawa nila ni Lira. Ang bangkang ipinamana pa ng kanyang ama ay naging pera sa loob lamang ng isang sandali. Habang pinapanood niyang hinihila ng ibang mangingisda ang kanyang bangka palayo, naramdaman ni Isandro na tila binubunutan siya ng kaluluwa. Ngunit sa kanyang isipan, nakikita niya ang mukha ni Lira. Ang isang bangka ay kahoy at pako lamang, ngunit ang kanyang anak ay ang kanyang hininga. Habang naghahanda si Isandro sa pag-alis, si Marisol naman ay nahaharap sa sarili niyang impyerno. Sa loob ng magarang bahay ni Doña Elvira, ang hangin ay tila naging lason. Ipinatawag siya ng ginang sa opisina nito. Walang sigaw, walang sampal, ngunit ang katahimikan ni Doña Elvira ay mas nakakanginig kaysa sa anumang galit. Iniharap ng ginang ang isang tablet sa kanya. Doon, nakita ni Marisol ang isang video ng kanyang ina sa Manila. Isang matandang babae na mahimbing na natutulog habang may isang lalaking nakatayo sa labas ng bintana nito, naninigarilyo at tila naghihintay ng utos. Marisol, hija, malambing na wika ni Doña Elvira habang maingat na hinihigop ang kanyang tsa. Ang katapatan ay isang hiyas na mahirap hanapin ngayon. Huwag mo sanang hayaang mawalan ako ng tiwala sa iyo. Alam mo naman kung gaano kahina ang puso ng iyong ina. Isang maling balita lamang, baka hindi na siya magising sa susunod na umaga. Ang bawat salita ay tila isang kadenang nakapulupot sa leeg ni Marisol. Ang kanyang takot ay naging paralisante. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang pagkatao, ang imahe ni Isandro at ang kanyang pagsusumamo ay hindi nawawala. Pinili niyang magkunwari. Yumuko siya, nagpakita ng pagsisisi at nangakong magiging tapat. Ngunit sa loob ng kanyang puso, ang isang bagong apoy ng pag-aaklas ay nagsimulang magningas. Nagsimulang kumilos si Marisol bilang isang espiya. Habang pinagsisilbihan ng Donya, matalas ang kanyang pakiramdam. Pinagmasdan niya ang mga papeles, ang mga tawag sa telepono, at ang pagdating at pag-alis ng mga tauhan. Nalaman niya ang isang mahalagang sikreto. Bawat 2 linggo, may isang barkong dumadaong sa Puerto Escondido sa kalaliman ng gabi. Isang barkong hindi dumadaan sa opisyal na inspeksyon. Sa kabilang dako, nakarating na si Isandro sa Puerto Escondido. Ang lugar ay hindi katulad ng kanilang payapang nayon. Ito ay isang maingay na dambuhala ng bakal at semento. Upang hindi mapansin, nagsuot siya ng madungis na kamiseta at sumali sa mga kargador. Ang bawat sako ng semento na pinapasan niya ay tila ang bigat ng kanyang kasalanan sa anak, ngunit iniinda niya ang lahat. Sa gabi, natutulog siya sa ilalim ng mga tulay,
Ang tanging unan ay ang kanyang braso, at ang tanging kumot ay ang malamig na simoy ng dagat. Nagsimula ang kanilang palihim na ugnayan sa pamamagitan ni Lolo Tasio. Ang matanda ang naging tulay. Si Marisol ay naglalagay ng mga munting sulat sa loob ng mga giwang ng mga basket ng isda na ipinapadala sa bayan. At si Lolo Tasio naman ang nagpaparating ng mensahe kay Isandro sa tuwing ito ay tumatawag sa kaisa-isang telepono sa nayon. Isang gabi, habang sinusundan ni Isandro ang isang truck na pumasok sa loob ng bodega, nakita niya ang isang bagay na nagpatigil sa kanyang mundo. Isang kahon na may tatak ng pag-asa ng Kabataan Foundation. Ang puso niya ay tila gustong tumalon mula sa kanyang dibdib. Totoo ang lahat. Ang lugar na ito ang kuta ng mga magnanakaw ng pangarap. Ngunit bago pa siya makalapit, isang malakas na hampas sa kanyang likuran ang nagpabagsak sa kanya. Hindi ito tunog ng bakal, kundi ang bigat ng isang kahoy na pinalakas ng galit ng isang gwardiya. "Anong ginagawa mo rito, kargador? Bawal ang mga pakialamero rito," sigaw ng lalaki. Pinatikim si Isandro ng isang bugbog na tila walang katapusan. Ang bawat sipa sa kanyang tadyang at suntok sa kanyang muka ay tinanggap niya ng walang kibo. Hindi siya sumigaw. Sa bawat hapdi, iniisip niya ang bawat pahina ng librong binabasa ni Lira. Ang sakit ng katawan ay pansamantala, ngunit ang sakit ng mawalan ng anak ay panghabang buhay. Itinapon siya sa labas ng bakod, duguon at halos hindi makahinga. Sa kabila ng kanyang kalagayan, may isang bagay na nasilayan si Isandro bago siya nawalan ng malay. Isang maliit na kamay na sumilip sa isang rehas na bintana sa itaas ng bodega. Isang kamay na may suot na pulseras na gawa sa mga shells. Kinabukasan, nakatanggap si Marisol ng balita tungkol sa isang kargador na binugbog sa daungan. Alam niyang si Isandro iyon. Sa kabila ng panganib, lumingid siya sa gabi at nagtungo sa isang tagong lugar malapit sa bodega kung saan madalas makita ang mga kargador. Iniwan niya doon ang isang balot ng gamot, pagkain, at isang munting sulat. Mula sa malayo, sa ilalim ng anino ng isang lumang truck, nakita ni Isandro ang pag-alis ni Marisol. Ang kanilang mga mata ay hindi nagtagpo ng direkta, ngunit sa katahimikan ng gabi, ang presensya ng isa't isa ay tila isang mainit na yakap. Kinuha ni Isandro ang balot. Ang haplos ng tela ay tila nagbigay ng lakas sa kanyang sugatang katawan. Nang buksan ni Marisol ang kanyang radyo sa silid pagbalik niya, narinig niya ang isang usapan sa kabilang linya ng telepono ni Doña Elvira na hindi sinasadyang naiwan ng naka-on. "Malapit na ang malaking kargamento sa darating na pista," wika ng boses sa kabilang linya. "Siguraduhin ninyong walang makakatakas, lalo na ang batang iyon. Masyado siyang matalino. Baka makagawa ng gulo." Ang puso ni Marisol ay tila tumigil sa pagtibok. Ang pista ay 3 araw na lamang mula ngayon. Ang malaking kargamento ay ang huling pagkakataon upang makuha nila ang mga bata o ang huling pagkakataon upang tuluyan silang mawala sa dilim ng karagatan. Nanginginig ang mga kamay ni Marisol habang hawak ang kanyang dibdib. Kailangan niyang ipaalam kay Isandro. Kailangan nilang kumilos bago tuluyang lamunin ng gabi ang munting liwanag na natitira. Ang kapaligiran ng nayon ay nababalot ng isang uri ng ligayang mapanlinlang. Sa bawat kanto, ang mga taga-nayon ay abala sa pagkakabit ng mga makukulay na banderitas na sumasayaw sa ihip ng hanging dagat. Ang amoy ng inihaw na pagkain at ang tunog ng masisiglang tugtugin ay pumupuno sa hangin. Naghahanda para sa darating na pista. Ngunit sa likod ng bawat ngiti at tawanan, may mga aninong nagtatago. At sa puso ni na Isandro at Marisol, ang bawat segundo ay tila isang patak ng asido na dahan-dahang tumutunaw sa kanilang lakas. Nakarating kay Isandro ang lihim na mensahe ni Marisol sa pamamagitan ni Lolo Tasio. Ang balita tungkol sa malaking kargamento na magaganap sa mismong gabi ng pista ay tila isang kidlat na tumama sa kanyang diwa.
Alam niyang ito na ang huli at kaisa-isang pagkakataon upang mabawi ang kanyang anak. Kung hindi siya kikilos ngayon, ang mga alon ng dagat ay tuluyan ng tatangayin si Lyra patungo sa isang mundong hindi na niya kailanman maaabot. Sa ilalim ng kadiliman ng gabi, bago ang mismong araw ng pista, palihim na bumalik si Isandro sa nayon. Ang bawat hakbang niya sa pamilyar na daan ay puno ng pag-iingat. Ang kanyang mga mata ay matalas na nagmamasid sa bawat galaw ng mga dahon. Nagtagpo sila ni Marisol sa loob ng isang abandonadong simbahan sa dulo ng nayon, kung saan ang mga pader ay natitibag na at ang mga anino ay mahahaba at tila may mga ibinubulong na sikreto. Ang muling pagkikita ng dalawang kaluluwang pinagbuklod ng trahedya ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Nakatayo si Marisol sa gitna ng sira-sirang altar. Ang kanyang mukha ay maputla sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan. Nang pumasok si Isandro, naramdaman ng dalaga ang isang matinding bugso ng emosyon, isang halo ng takot, pananabik, at isang uri ng tiwalang ngayon lamang niya naramdaman. "Sir Andoy," pabulong na wika ni Marisol, ang kanyang tinig ay nanginginig sa kaba. "I'm so glad you're safe. Akala ko kung ano na ang nangyari sa inyo sa Puerto Escondido." Lumapit si Isandro. Ang kanyang presensya ay tila isang pader na nagbibigay ng proteksyon. Ang amoy ng alat at pawis na dala niya ay hindi nakapagpababa ng kanyang dangal, bagkus ay lalo lamang nagpatibay sa imahe ng isang amang hindi susuko. "Huwag mo akong alalahanin, Marisol. Ang mahalaga ay narito tayo ngayon. Sabihin mo sa akin, anong oras ang balak nilang pag-alis?" Doon, sa gitna ng mga dibuho ng mga santong, tila nagmamasid sa kanilang bawat galaw, binuo nila ang isang plano na puno ng panganib. Marisol, sa kabila ng kanyang takot para sa kanyang ina, ay nagpa siyang ibigay ang lahat. Isinalaysay niya ang bawat detalye ng ruta ni Doña Elvira, ang mga oras ng pagpapalit ng gwardiya, at ang kinalalagyan ng susi ng bodega. "Gagamitin ko ang tiwala ni Doña Elvira," paliwanag ni Marisol. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa determinasyon. "Ako ang magsisilbi ng tsaa sa kanyang mga bisita. Lalagyan ko ng pampatulog ang inumin ng mga tauhan niya. Sa oras na magkagulo sa labas dahil sa prosesyon, iyon ang pagkakataon ninyo." Tumango si Isandro, ngunit ang kanyang isipan ay lumipad sa ibang mga pamilyang nawalan din ng anak. Bago ang gabing iyon, pinuntahan niya ang mga amang dati ay tumalikod sa kanya. Hindi siya nagsisigaw, hindi siya nakiusap. Tumayo lamang siya sa tapat ng kanilang mga pintuan, bit-bit ang katotohanang mas masakit kaysa sa anumang sugat. "Hindi ko kayo pinipilit na sumama," wika ni Isandro sa kanyang mga kaibigan. Ang kanyang boses ay malalim at puno ng hinagpis. "Pero isipin ninyo, habang tayo ay nagsasaya sa pista, ang ating mga anak ay nakakulong sa madilim na bodega, naghihintay ng amang sasagip sa kanila. Ang dagat ay hindi lang para sa isda, ito rin ay para sa ating paninindigan." Ang mga salitang yon ay tila mga butil ng binhi na nahulog sa lupang handa ng tumanggap. Ang mga amang dati ay nagpabulag sa utang na loob kay Doña Elvira ay nagsimulang makaramdam ng matinding pagsisisi. Bumalik ang atensyon ni Isandro kay Marisol. Sa sandaling iyon, sa gitna ng tensyon at panganib, naramdaman nila ang isang kakaibang init sa pagitan nila. Isang emosyong hindi kailangan ng malalim na paliwanag. Inabot ni Isandro ang kanyang kamay at dahan-dahang hinawakan ang palad ni Marisol. Ang magaspang na balat ng mangingisda ay dumampi sa malambot na kamay ng dalaga. "Marisol," sabit ni Isandro, ang kanyang mga mata ay nakatitig ng malalim sa mga mata ng dalaga. "Salamat. Hindi ko alam kung bakit mo itinataya ang lahat para sa amin, pero hinding-hindi ko ito makakalimutan. Pagkatapos nito, pagkatapos nating mabawi si Lyra, gusto kong bumawi sa'yo." Isang matamis ngunit malungkot na ngiti ang sumilay sa labi ni Marisol.
Marahan niyang hinigpitan ang pagkakahawak sa kamay ni Isandro. Sa haplos na yon, tila nawala ang lahat ng kanyang takot. Huwag na kayong mag-isip ng pambawi, Sir Andoy. Ang makitang muli kayong magkasama ni Lyra ay sapat na sa akin. This is my way of finding my own healing too. Bilang huling paghahanda, may idinukot si Isandro mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na kutsilyo na may hawakang gawa sa kahoy, hindi para pumatay, kundi para sa proteksyon. Inabot niya ito kay Marisol. Itago mo ito. Huwag mo sanang gamitin. Pero gusto kong malaman na may panlaban ka kung sakaling maging masama ang takbo ng lahat. Kinuha naman ni Marisol mula sa kanyang bag ang isang maliit na litrato. Ito ang litrato ni Lyra na nakuha niya mula sa files ng foundation. Ito po, para lalo ninyong maalala kung para saan ang laban na ito. Tinitigan ni Isandro ang mukha ng kanyang anak. Ang bawat kurba ng ngiti ni Lyra sa litrato ay tila isang panalangin na nagbibigay sa kanya ng hindi kapani-paniwalang lakas. Isinilid niya ito sa kanyang dibdib, malapit sa kanyang puso. Naghiwalay sila nang may isang pangako sa kanilang mga mata, isang pangako ng kalayaan o isang pangako ng sabay na pagbagsak. Lumabas si Marisol ng simbahan. Bumalik sa mansyon ni Doña Elvira upang gampanan ang kanyang papel bilang masunuring empleyado. Habang naglalakad siya, ang tunog ng kanyang mga hakbang sa tuyong dahon ay tila isang orasan na bumibilang sa nalalabing oras ng kapayapaan. Sa mansyon, si Doña Elvira ay abala sa pag-aayos ng kanyang mga alahas. Ang kanyang mukha ay puno ng kasakiman na nakatago sa likod ng pulbo at kolorete. Pinanood ni Marisol ang ginang mula sa pasilyo. Naramdaman niya ang matinding pagkasuklam, ngunit pinanatili niyang kalmado ang kanyang sarili. Inihanda niya ang tsa, ang kanyang mga kamay ay hindi nanginginig, habang inihahalo ang munting pulbos na magpapatulog sa mga gwardya mamaya. Sumapit ang umaga ng pista. Ang nayon ay punong-puno ng tao. Ang prosesyon ay nagsimulang gumalaw. Ang mga kanta para sa patron ay pumapailan lang sa kalangitan. Ngunit para kina Isandro at Marisol, ang bawat kumpas ng tambol ay tila isang babala. Nakatayo si Isandro sa dalampasigan, nakatingin sa malawak na dagat. Ang mga alon ay tila nagbubulong ng mga pangalan ng mga batang nawawala. Sa kanyang tabi, ang mga amang nagpasyang lumaban ay tahimik na naghahanda ng kanilang mga lambat at mga lumang kagamitan. Walang nagsasalita, ngunit ang kanilang mga mata ay nagkakaisa sa isang layunin. Habang lumulubog ang araw at unti-unting napapalitan ng madidilim na kulay ng ube at kahel ang langit, ang tensyon sa nayon ay umabot sa sukdulan. Ang liwanag ng mga paputok ay nagsimulang magbigay ng panandaliang liwanag sa langit. Ngunit sa puso ni Isandro, isa lamang ang katanungang paulit-ulit na bumubulong. Magagawa ba nating baguhin ang nakatakda? O ang gabi bang ito ang magiging huling pagkakataon na makikita natin ang liwanag ng umaga? Ang gabi ng pista ay isang makulay na kasinungalingan. Sa liwanag ng mga sulo at kumukutitap na ilaw, ang mga anino ay humahaba at nagiging mas malalim, nagtatago ng mga sikretong handa ng sumabog. Sa loob ng mansyon ni Doña Elvira, ang hangin ay puno ng amoy ng mamahaling pabango at matatamis na alak. Ang mga matataas na opisyal ng bayan at mayayamang negosyante ay nagtatawanan. Ang kanilang mga boses ay isang ugong na hindi umaabot sa tenga ni Marisol. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas at mabilis na kabog ng kanyang sariling dibdib. Isang tambol na nagbabadya ng digmaan. Dala ang isang bandehadong pilak, lumapit siya sa grupo ng mga gwardiya na nagbabantay malapit sa kusina. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig, ngunit ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng pagiging mahinahon. Mga sir, merienda po muna kayo, tsaa para hindi kayo antukin sa pagbabantay. Alok niya, isang matamis na ngiti ang nakapinta sa kanyang mga labi. Ang mga lalaki na nasanay na sa kanyang tahimik na presensya ay walang pag-aalinlangang kinuha ang mga tasa.
Pinanood sila ni Marisol habang nilalagok ang mainit na likido. Sa bawat higop nila, tila nararamdaman ni Marisol ang pagbilis ng takbo ng oras. Ito na, wala nang atrasan. Iniwan niya sila doon. Ang kanyang mga hakbang ay maingat at sinusukat habang tinatahak ang pasilyo patungo sa pribadong opisina ni Doña Elvira. Ang bawat anino sa kanyang dinaraanan ay tila isang kalabang naghihintay na dumakma sa kanya. Samantala, sa dalampasigan, ang ingay ng pista ay nagsilbing takip para sa kanilang mga lihim na hakbang. Isang malakas na sigawan ang biglang pumunit sa masayang kapaligiran malapit sa daungan. Dalawang mangingisda, kapwa kasamahan ni Isandro, ang nagkunwaring nag-aaway dahil sa isang lumang utang. Ang kanilang mga sigaw ay umalingaw-ngaw at ang atensyon ng lahat, kasama na ang mga gwardya sa barko, ay napunta sa kanila. Iyon ang hudyat. Sa ilalim ng kadiliman, si Isandro at ang 5 pang ama ay tila mga aninong gumapang mula sa tubig. Tahimik silang umakyat sa gilid ng barko. Ang kanilang mga kilos ay sanay at mabilis. Ang amoy ng kalawang at langis ay sumalubong sa kanila. Ngunit para kay Isandro, ito ay amoy ng pag-asa. Bumalik tayo sa mansyon. Nakarating si Marisol sa tapat ng pinto ng opisina. Ang kanyang hininga ay halos mapatid. Maingat niyang pinihit ang seradura na sadyang hindi isinara ng mahigpit ng donya. Pumasok siya sa loob. Ang silid ay puno ng mamahaling gamit. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa isang bagay. Ang cellphone ni Doña Elvira na nakapatong sa ibabaw ng lamesang gawa sa Nara. Kinuha niya ito, ang kanyang mga daliri ay malamig na parang yelo. Ngunit nang akmang tatalikod na siya, isang boses ang pumigil sa kanyang paghinga. Saan mo naman dadalhin iyan, Marisol? Nakatayo si Doña Elvira sa may pintuan. Ang kanyang mga braso ay nakahalukip-kip at ang kanyang nangiti ay isang nakakakilabot na kurba ng tagumpay. Akala mo ba talaga ay ganoon ako kahina? Akala mo ba ay hindi ko napapansin ang bawat kilos mo, ang bawat pag-aalala mo sa hamak na mangingisdang yon? Naniga si Marisol sa kanyang kinatatayuan. Ang tibok ng kanyang puso ay tila huminto. Sa barko, narating ni Isandro ang ibabang bahagi, kung saan naroon ang madilim na bodega. Ang amoy ng nabubulok na isda at takot ay sumalubong sa kanya. Gamit ang isang maliit na bareta, sinira niya ang kandado, bumukas ang pinto. At doon, sa isang sulok, nakita niya sila. Isang grupo ng mga batang may takot sa kanilang mga mata. At sa gitna nila, payat man at marungis ngunit buhay, ay ang kanyang silira. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Walang salitang namutawi. Tanging ang pag-agos ng mga luhang matagal nang naipon. Mabilis na lumapit si Isandro at niyakap ang kanyang anak. Naramdaman niya ang maliliit na buto sa likod nito. Ang kanyang munting prinsesa ay nagdusa. Itay! Bulong ni Lira. Ang kanyang tinig ay mahina, ngunit puno ng hindi matitinag na pananampalataya. Alam kong babalik ka. Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng lakas kay Isandro na kayang magpabagsak ng bundok. Oo, anak. Nandito na si Itay. Uuwi na tayo. Sa opisina, ang tensyon ay tila isang lubid na malapit ng mapatid. Hinablot ni Marisol ang isang paperweight mula sa mesa. Huwag kang lalapit, Donya. Alam ko na ang lahat. Alam ko na ang mga krimen mo. Isang malakas na halakhak ang kumawala sa Donya. At sino ang maniniwala sa iyo? Isang hamak na guro laban sa akin? Marisol, Marisol, napaka-inosente mo pa rin. Ngunit sa mga mata ni Marisol, ang takot ay napalitan na ng tapang. Inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang maliit na kutsilyong ibinigay ni Isandro. Itinutok niya ito sa Donya, hindi para manakit, kundi para magbigay ng babala. Subukan mo akong pigilan. Sa gulat ng Donya, mabilis na tumakbo si Marisol palabas ng opisina, dala ang cellphone. Tinahak niya ang pasilyo. Ang kanyang puso ay kumakaripas.
Narinig niya ang sigaw ni Doña Elvira sa kanyang likuran. "Mga gwardya, hulihin ninyo siya! Magnanakaw!" Ngunit huli na. Ang mga gwardya ay bagsak na. Mahimbing na natutulog dahil sa tsa. Tumakbo si Marisol palabas ng mansyon, patungo sa liwanag at ingay ng plaza, kung saan nagaganap ang kasayahan. Kasabay nito, si Isandro at ang mga ama ay mabilis na ibinaba ang mga bata mula sa barko. Ang bawat bata ay umiiyak habang yakap-yakap ang kanilang mga ama. Isang eksenang puno ng pait at tamis. "Halina kayo," utos ni Isandro. "Kailangan nating ipakita sa lahat ang katotohanan." Nagsimula silang maglakad patungo sa plaza. Isang maliit na hukbo ng mga amang nasaktan, bit-bit ang kanilang mga anak na ninakaw. Sa plaza, humahangos na narating ni Marisol ang entablado. Sa kanyang likuran, si Doña Elvira, na may mukhang puno ng galit ay sumisigaw. "Sinungaling ang babaeng yan! Nasisiraan na siya ng bait! Huwag kayong maniwala sa kanya!" Ang mga tao ay naguguluhan. Ang musika ay huminto. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa dalawang babae sa entablado. At sa sandaling iyon, mula sa kabilang dulo ng plaza, dumating si Isandro. Kasama niya si Lira. Kasama niya ang ibang mga ama. Kasama nila ang ibang mga batang dapat ay nasa syudad na. Ang buong plaza ay nabalot ng isang nakabibinging katahimikan. Ang mga bulungan ay naging paghinga ng pagkagulat. Ang mga ngiti ay napalitan ng pagkalito. Si Marisol, gamit ang nanginginig ngunit determinadong mga kamay, ay ikinonekta ang cellphone sa mikropono ng sound system. Isang malakas na ugong ang narinig. At pagkatapos, ang boses ni Doña Elvira, ang kanyang malamig at walang awang boses na nakarecord habang kausap ang kanyang mga tauhan. Ang mga salita tungkol sa kargamento, tungkol sa pagbebenta ng mga bata, tungkol sa pagpapatahimik sa mga magulang. Ang katotohanan ay sumabog sa gitna ng plaza na parang isang bomba. Ang maskara ni Doña Elvira ay tuluyang gumuho. Inilalantad ang halimaw sa likod nito. Tumakbo si Lira patungo sa kanyang ama, umiiyak habang mahigpit na yumayakap. Ang mukha ni Doña Elvira ay nagbago mula sa galit patungo sa desperasyon. Sa kanyang huling sandali ng pagkabaliw, sa gitna ng mga matang mapanghusga ng buong nayon, gumawa siya ng isang bagay na hindi inaasahan. Hinablot niya ang isang batang malapit sa kanya. Inilagay ang isang matulis na palamuti mula sa kanyang buhok sa leeg nito. "Walang aalis dito?" Sigaw niya. Ang kanyang boses ay basag at puno ng lason. "Walang makakatakas sa akin!" Ang sigaw ni Doña Elvira ay tila isang lason na kumalat sa hangin. Nagpatigil sa hininga ng buong nayon. Ang bata sa kanyang hawak ay nagsimulang umiyak. Isang tunog ng purong takot na gumising sa lahat mula sa kanilang pagkabigla. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang hindi inaasahang kapayapaan ang bumalot sa pagkatao ni Isandro. Ang galit sa kanyang puso ay napawi na. Pinalitan ng isang matinding pagod at isang malinaw na pangunawa sa kung ano ang dapat gawin. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Lira na tila kumukuha ng lakas mula sa munting palad nito. Dahan-dahan siyang humakbang pasulong, ang kanyang mga mata ay hindi bumibitaw sa mga mata ni Doña Elvira na ngayoy nag-aapoy sa kabaliwan. "Tapos na, Elvira," wika ni Isandro. Ang kanyang boses ay hindi pa sigaw, kundi isang malalim at kalmadong ugong na tila nanggagaling sa kailaliman ng dagat. "Wala ka nang matatakbuhan. Bitawan mo na ang bata." Isang desperadong tawa ang kumawala sa ginang. "At ano ang gagawin ninyo? Mga hamak na mangingisda, mga walang pinag-aralan. Hindi ninyo ako kayang talunin." Ngunit hindi na siya pinansin ni Isandro. Sa halip, ang kanyang mga mata ay lumingon sa mga taong nasa paligid, sa kanyang mga kapitbahay, sa kanyang mga kaibigan, sa mga taong tumalikod sa kanya noong siya'y nasa kadiliman. At sa isang iglap, tila may isang hindi nakikitang senyales na kumalat sa buong plaza.
Ang mga ina, nakayakap ang kanilang mga anak na nailigtas. Ang mga amang nakayukom, ang mga kamao sa galit at pagsisisi. Ang mga matatandang naging saksi sa paglaki ni Isandro, isa-isang humakbang pasulong, isang hakbang. Pagkatapos ay isa pa. Mula sa iba't ibang direksyon, ang mga dating nananahimik na anino ay nagsimulang gumalaw. Walang nagsasalita, walang sumisigaw. Ang tanging naririnig lamang ay ang tunog ng kanilang mga tsinelas sa sementadong lupa. Isang sabay-sabay na ritmo na tila tibok ng isang nagkakaisang puso. Bumuo sila ng isang malaking bilog sa paligid ni Doña Elvira, isang pader na gawa sa laman at buto. Isang pader na hindi na kayang sirain ng pera o pananakot. Ang tapang ni Doña Elvira ay unti-unting natunaw sa harap ng daan-daang pares ng matang mapanghusga. Nakikita niya sa kanilang mga muka ang lahat ng kasalanang kanyang ginawa. Ang kanyang pagkakahawak sa bata ay lumuwag. Ang kanyang mga tuhod ay tila nawalan ng buto. Ang matulis na palamuti ay nahulog mula sa kanyang kamay at gumawa ng isang mahinang tunog sa semento. Dahan-dahan siyang napaluhod sa gitna ng bilog, talunan at mag-isa. Ang pag-uwi sa kanilang dampa ay isang mahabang paglalakbay na walang salita. Hawak ni Isandro ang kamay ni Lira. Ang bawat hakbang ay tila isang panalangin ng pasasalamat. Ang mga tao sa daan ay tumatabi upang bigyan sila ng daan. Ang kanilang mga mata ay puno ng paggalang at hiya. Sa loob ng kanilang munting tahanan, walang naganap na pagtatanong. Walang pag-uusisa sa mga nangyari. Ang unang ginawa ni Isandro ay magsalang ng sinaing at magluto ng mainit na sabaw ng isda. Ang amoy ng pamilyar na pagkain ay tila isang gamot na dahan-dahang nagpapagaling sa mga sugat na hindi nakikita. Tahimik na kumain si Lira, ngunit sa kalagitnaan ng kanyang pagkain, isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata at nahulog sa kanyang mangkok ng sabaw. Sinundan ito ng isa pa at isa pa hanggang sa ang kanyang maliliit na balikat ay nagsimulang mayanig. Binitiwan niya ang kanyang kutsara. Doon, sa kaligtasan ng kanilang tahanan, sa harap ng kanyang ama, ang lahat ng takot, lahat ng sakit, lahat ng pangungulila na matagal niyang kinimkim ay bumuhos na parang isang rumaragasang ilog. Hindi nagsalita si Isandro. Tumayo lamang siya, lumapit sa kanyang anak, at niyakap ito ng mahigpit. Hinayaan niyang ilabas ni Lira ang lahat ng bigat sa kanyang dibdib. Sa yakap na yon, sa gitna ng mga hikbi ng kanyang anak, naramdaman ni Isandro ang tunay na kahulugan ng pagiging isang ama. Hindi ito tungkol sa pagiging malakas, kundi sa pagiging isang ligtas na kanlungan sa gitna ng pinakamalakas na bagyo. Nang magsimulang magliwanag ang kalangitan, naabutan ni Isandro si Marisol na nakaupo mag-isa sa dalampasigan. Nakayakap ito sa kanyang mga tuhod. Ang kanyang tingin ay nakapako sa malayong abot-tanaw. Ang kanyang katawan ay nanginginig pa rin, hindi sa lamig, kundi sa mga alaalang bumabalik sa kanyang isipan. Tahimik na umupo si Isandro sa kanyang tabi. Hinubad niya ang kanyang lumang jacket at maingat na ipinatong sa mga balikat ni Marisol. Ang init mula sa tela ay tila isang haplos na gumising sa dalaga mula sa kanyang pagkatulala. Salamat! Pabulong na wika ni Marisol. Hindi tumitingin kay Isandro. Matagal silang hindi nagsalita. Pinanood nila ang dahan-dahang pagsikat ng araw, ang pagbabago ng kulay ng langit mula sa madilim na kulay ube. Kulay ube patungo sa matingkad na kahel. Ang bawat sinag ng araw na tumatama sa kanilang mga mukha ay tila isang pangako ng bagong simula. Salamat din, sagot ni Isandro, ang kanyang boses ay garalgal. Kung hindi dahil sa'yo, umiling si Marisol. Ginawa ko lang po ang tama, kahit huli na. Sa sandaling iyon, dahan-dahang isinandal ni Marisol ang kanyang ulo sa balikat ni Isandro. Ang pagod at tensyon sa kanyang katawan ay tila nabawasan.
Naramdaman ni Isandro ang bigat ng ulo ng dalaga, isang bigat na handa niyang pasanin. Sa gitna ng katahimikan, habang pinagmamasdan ang pagsikat ng araw, dalawang sugatang puso ang nagsimulang maghilom. Pagbalik nila sa dampa, may mga nakita silang naiwan sa tapat ng kanilang pinto. Isang basket ng sariwang huling isda, isang maliit na sako ng bigas, isang bungkus ng saging. Walang mga sulat, walang mga pangalan. Tanging mga alay ng tahimik na paghingi ng tawad mula sa mga taong minsang tumalikod sa kanila. Pumasok sila sa loob. Si Lira ay mahimbing nang natutulog. Ang kanyang mukha ay payapa na, sa wakas. Umupo sina Isandro at Marisol sa sahig, pinagmamasdan ng bata. Ang katahimikan ay puno ng mga hindi sinasabi, ng pasasalamat, ng pag-asa ng isang bagong umaga. Ngunit sa gitna ng payapang sandaling iyon, biglang napabalikwas si Lira sa kanyang pagkakatulog. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Ang kanyang noo ay pinagpapawisan. Isang pangalan ang paulit-ulit na isinisigaw ng kanyang mga labi habang siya'y nananaginip. Isang pangalang hindi pamilyar sa pandinig ni Isandro. Rico. Huwag po. Rico. Nagkatinginan sina Isandro at Marisol. Ang bagong silang nakapayapaan sa kanilang mga puso ay biglang nabasag. Ang bagyo ay tapos na, ngunit alam na nila ngayon na nag-iwan ito ng isang malalim na sugat sa kaluluwa ni Lira, isang sugat na may pangalan, isang lihim na hindi pa nila nalalaman. Isang taon na ang lumipas. Ang mga alon sa dalampasigan ng Samar ay ganoon pa rin. Walang sawang humahalik sa buhanginan, nagbubura ng mga bakas ng paa, at nagiiwan ng mga bagong pangako sa bawat pagsikat ng araw. Ang nayon ay nagbago, hindi sa itsura, kundi sa kaluluwa. Ang dating kapaligiran na binabalot ng takot at paghusga ay napalitan ng isang tahimik ngunit matatag na pagkakaisa. Sa ilalim ng lilim ng isang puno ng niyog, nakaupo si Isandro sa isang bangkong kahoy. Sa kanyang kandungan, may isang aklat pambata na bukas. Sa kanyang tabi, nakikinig ng mabuti si Lira. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa tuwa. Ngunit ngayon ang mga papel ay baliktad na. At dahil doon, dahan-dahang basa ni Isandro, ang kanyang daliri ay maingat na sumusunod sa bawat salita. Ang maliit na pagong ay nakauwi sa kanyang ina. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa labi ni Lira. Hinawakan niya ang magaspang na kamay ng kanyang ama. Ang galing niyo na po magbasa, itay. Ang bawat salita na natutunan ni Isandro sa tulong ni Marisol ay tila isang bintanang nagbubukas sa isang mundong dati sarado para sa kanya. Hindi na niya kailangan ang mga mata ni Lira upang maunawaan ang mga kwento. Ngayon, kaya na nilang sabay na pasukin ang mundo ng mga letra, magkahawak kamay. Ito ang sagot sa unang tanong. Nakahanap na sila ng kapayapaan. Isang kapayapaang hindi nangangahulugan ng paglimot, kundi ng pagtanggap. Ang multo ni Rico ay unti-unti na ring naglaho. Isang gabi, sa gitna ng kanilang tahimik na hapunan, ikinuwento ni Lira ang lahat. Si Rico pala ay isa sa mga mas batang gwardiya sa bodega. Isang binatang napilitan lamang sa trabaho dahil sa kahirapan. Siya ang palihim na nagbibigay kay Lira ng dagdag na tubig at tinapay. Ang sigaw ni Lira sa kanyang panaginip ay hindi dahil sa takot mula kay Rico, kundi takot para sa kanya. Nakita niya kung paano ito pinarusahan ng mahuling tumutulong sa kanya. Sa kwentong iyon, natutunan ni Lira at ni Isandro ang isang mapait ngunit mahalagang aral. Ang mundo ay hindi itim at puti. Minsan, kahit sa pinakamadilim na lugar, may mga munting sinag ng kabutihan. Si Marisol ay nagbukas ng isang maliit na klase sa ilalim ng kanilang dampa. Tinuturuan niya ang mga bata na magbasa, magsulat, at higit sa lahat, magpinta. Doon, sa pamamagitan ng mga kulay, natutunang ilabas ni Lira ang mga emosyong hindi niya kayang bigkasin. Iginuhit niya ang dagat,
Minsan ito ay kulay itim at magulo. Minsan naman ay bughaw at payapa. Sa bawat guhit ng kanyang pinsel, isang piraso ng sakit ang kanyang pinapakawalan. Ang kooperatiba ng mga mangingisda ay naitatag na. Sa pamumuno ni Isandro at ng iba pang mga ama, natuto silang magtulungan. Ang kita ng bawat isa ay kita ng buong komunidad. Ginamit nila ang pondo upang magpatayo ng isang maliit na silid-aralan at health center. Ang alaala ni Doña Elvira ay tila isang masamang panaginip na lamang. Hinatulan siya ng habambuhay na pagkakakulong. Kinain ang sarili niyang kadiliman sa loob ng isang seldang malayo sa dagat na kanyang ginamit sa kasamaan. Ang mga taga-nayon ay hindi na siya pinag-uusapan. Sa halip, ang kanilang mga kwentuhan ay tungkol na sa pag-asa at sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Ito ang sagot sa ikalawang tanong. Nagpatawad na ba sila? Oo. Pinatawad ni Isandro ang mga kapitbahay na tumalikod sa kanya dahil nakita niya sa kanilang mga mata ang pagsisisi at pinatawad niya, higit sa lahat, ang kanyang sarili. Isang hapon, habang papalubog ang araw at ang langit ay nag-aapoy sa kulay kahel, isinama ni Isandro si Marisol sa dalampasigan. Doon, nakasadsad sa buhanginan ang isang bagong bangka. Mas malaki at mas matibay kaysa sa dati niyang pag-aari. Gawa ito sa pinakamagandang kahoy, pininturahan ng puti at asul. Ngunit ang pinakanakatatawag pansin ay ang pangalang nakasulat sa gilid nito sa isang sulat kamay na halatang pinagpraktisan ng mabuti. Marisol. Tumingin ang dalaga kay Isandro. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at namumuong luha. Hindi ito gawa sa ginto, Marisol, at hindi rin ito palasyo. Panimula ni Isandro, ang kanyang boses ay malalim at sinsero. Pero ito ang buhay ko. Ito ang pangarap ko. Ito ang kinabukasan namin ni Lira. At gusto kong isama ka sa bawat pagpalaot nito. Lumuhod si Isandro sa buhanginan. Hinawakan ang kamay ni Marisol. Ang kanyang mga mata ay sumasalamin sa nagbabagang kulay ng papalubog na araw. Hindi ako marunong ng mga magagandang salita tulad ng nasa libro. Ang alam ko lang, simula nang dumating ka, kahit sa gitna ng pinakamalakas na unos, ikaw ang nagsilbing parola sa akin. Ikaw ang nagturo sa akin na muling magtiwala. Marisol, pakakasalan mo ba ako? Hindi na napigilan ni Marisol ang pag-agos ng kanyang mga luha. Ngunit ngayon, ito ay mga luha ng purong kaligayahan. Tumango siya, hindi makapagsalita, at niyakap ng mahigpit ang lalaking nagturo sa kanya kung ano ang tunay na kahulugan ng tapang at pag-ibig. Makalipas ang ilang linggo, sa unang paglalayag ng bangkang Marisol, ang tatlong kaluluwang pinagbuklod ng sakit ay magkakasama na. Si Isandro ang may hawak ng timon. Si Marisol ay nakaupo sa kanyang tabi. Ang ulo ay nakasandal sa kanyang balikat. At si Lira, nakatayo sa dulo ng bangka. Ang kanyang buhok ay iwinawasiwas ng hangin. Ang kanyang mga braso ay nakaunat na tila handang yakapin ang buong mundo. Tumingin si Isandro sa kanyang mag-ina. Ang dagat ay payapa. Ang langit ay malawak. At sa malayong abot-tanaw, sa lugar kung saan nagtatagpo ang dagat at langit, natagpuan niya ang lahat ng kasagutan. Ang buhay tulad ng dagat ay puno ng mga hindi inaasahang bagyo. Ngunit ang pag-ibig ng isang ama sa anak, pag-ibig ng isang lalaki sa isang babae, pag-ibig para sa komunidad, ang tanging bangkang hindi kayang sirain ng anumang alon. At iyon ang pinakamahalagang aral sa lahat. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa iyo, mahal naming tagapakinig, sa iyong pagsama sa amin hanggang sa dulo ng kanilang paglalakbay. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, hindi ko maitatanggi na may mga sandaling kasama ninyo akong umiyak. Ang pinakamabigat na bahagi para sa akin ay ang mga gabing niyayakap ni Andoy ang kawalan.
Ang mga sandaling tila pati ang langit ay tumalikod na sa kakanya. Ang kwentong ito ay isang munting butil lamang na isinilang mula sa mga totoong kwento ng sakripisyo at pag-ibig na aking nasaksihan sa paligid. Dahil sa huli, naniniwala ako na sa bawat isa sa atin, gaano man kadilim ang gabi, ay may isang maliit na kandilang nagliliyab. Iyan ang pag-asa. At ang kandilang iyan ay pinapaningas ng dalawang bagay, ang pagpapatawad at ang walang sukat na pag-ibig. Ngayon, nais kong mag-iwan ng isang tanong sa iyong puso. Kung ikaw ay nasa posisyon ni Isandro, sa gitna ng mga taong tumalikod at humusga sa iyo, kakayanin mo rin bang buksan ang iyong puso para sa pagpapatawad? Ano ang iyong naramdaman? Aling bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa iyo? Ibahagi mo naman sa amin ang iyong saloobin sa comment section sa ibaba. At kung ang kwentong ito ay nakaantig sa iyong puso, isang like at share ay malaking tulong na upang maabot pa natin ang mas maraming kaluluwang nangangailangan ng liwanag at pag-asa. Lubos na gumagalang, Tinig ng Dagat Copyright 2025, ang parola sa puso ng mangingisda. All rights reserved.